Mhm. So, kasi sa pagkaalam ko, si Brownlee talagang injured yan before playing and nagme-medication yan. So, hindi ko lang alam kung meron sa medication niya na merong component na THC, some THC, yung galing sa oil or maybe if it's oil or cannabis oil or what. So, yun yung na-trace niya during the doping test after the final game. Mhm. That turns out positive yung sample A. So may sample B ba yan? Trending ngayon ang pagbagsak ni Justin Brownlee sa drug test at nanganganib ang gintong medalya ng Pilipinas sa basketball na mabawi at maging bato pa. Although wala pang pinalabas na official statement ang Hangzhou Asian Games Committee kung ano ang ipapataw na penalty kay Justin Brownlee at kung ano ang implications nito sa gold na nakuha ng Gilas team sa China. Pero hindi pa naman final ang lahat dahil binigyan si Justin Brownlee ng pagkakataon na mag-request ng analysis sa mga B samples. So pag lumabas yung sample B at positive ulit, doon nalalabas yung hatol ng CAS na you will be suspended for 2 years. No? Then ang procedure doon, if you will appeal it to CAS, explain everything, at na patunayan na mayroong medical condition talaga na may tinek siya na ganung uh, whatever na may component ng prohibited, they will discuss it kung i-grant yung appeal or what, tatanggapin yung explanation. It can be reduced to a month or 3 month suspension. Sari-saring opinyon ang nakikita natin sa social media in relation sa balitang ito. Pero ang tanong, where do we go from here? Nakausap ko na ang SBP kasi kagabi namin na-receive yung sulat ng ITA, ng International Testing Agency, na tanggap ng dalawa lang kasing sinulatan niya, si Brownlee at saka kami, Mhm. POC. Okay? So, yun ang procedure nun. So, ang sulat, confidential, galing kay ITA, International Testing Agency. Yun yung doping agency na nangasiwa ng Asian Games ng Hangzhou. Mhm. So, yun. Anong So, reaction? Sige po. Well, according dito sa isang tweet, and I quote, "Nothing to worry here. The rules on ADRV team sports require more than 2 players in the team to test positive to forfeit a game. Ang medyo bad trip lang dito ay baka masuspende si JB tulad ni Kefer Ravena dati. Pero iba naman ang Asian Games sa FIBA. So the keyword dito ay ang more than 2 players para sa mga team sports, pero alam naman natin na iba itong China. At ang huling hatol ay nakasalalay sa Hangzhou Asian Games Committee. Kaya expect the unexpected. At ang iba naman ay natatawa lang. And I quote, "Funny how both Gilas and Jordan players failed the test. So if ever, third place will win the gold, which is China." So mukhang nakakatawa rin naman ano? Or it is just really a coincidence? Well, your guess is as good as mine. Well, kung totoo man ito, ay wala tayong magagawa dahil rules are rules. At alam naman siguro ito ni Justin Brownlee beforehand, pero kung wala talagang kasalanan si Justin Brownlee, ay dapat nga itong ipaglaban dahil nakasalalay nito ang kanyang reputasyon at siguradong magkaroon ng bahid ang legacy ni Justin Brownlee, whether or not totoo ito o hindi. binibigyan kami ng uh, ilang days kung natanggap na ni Brownlee, acknowledge na. Then sasagot kami kay OCA ITA na natanggap na ng atleta and ano yung move nila. Yung move naman nila ni Brownlee ng SBP, and may deadline naman yan hanggang 19 to to submit kung
acknowledging all and waiving their rights to appeal or to waiving their rights to open the sample B, then if positive again, if they will appeal. Pero sabi rin ng isang tweet, and I quote, "Whatever happens, China did not win on the court. That is important. Quite frankly, this is the most pathetic way to win. The test results should have been released prior to the Asian Games, not after." Yes, bottom line, panalo pa rin ang Gilas against China at panalo tayo against Jordan in the finals at yan ang importante. At meron ring nagsabing hindi raw bawal ang THC sa US at sa NBA. Pero kapag na-final na ang hatol ni Justin Brownlee, ay siguradong masuspindi siya sa ilang mga laro sa Gilas, and as far as the gold is concerned, ay sana hindi naaabot na babawiin ang gold medal ng Gilas. Pero sa ngayon ay wala pa talaga tayong alam kung ano ang magiging implikasyon nito sa gintong medalya ng Gilas. Ang hinihintay ng lahat ay ang official statement ng Gilas tungkol dito at kung ano ang komento ni Justin Brownlee at ang kanyang plano going forward. This is a serious allegation dahil nakataya dito ang kanyang legacy, kaya dapat ay magsalita ang kampo ni Justin Brownlee on this matter. At yan talaga ang inaabangan ng lahat. Ang dami kasing katanungan, kaya nag-aabang ang mga Pinoy basketball fans dahil suddenly ay huminto ang celebration. At ang pinakamalaking tanong ay kung magiging bato ba ang ginto na napanalunan natin sa Asian Games. Well, kayo, ano sa palagay nyo? Just comment down below guys at pag-usapan natin. Para sa akin, kahit ano ang mangyayari, Justin Brownlee will remain as the GOAT at hindi na yan mabubura sa isipan at puso ng bawat Pinoy. Sa bawat lundag natin after niya ma-shoot ang mga 3-point shots, ay nakaukit na yan sa history book. Kaya saludo pa rin kami sa inyo, Justin Noype. The good thing here ay pwede pang umapila si Justin Brownlee at i-challenge niya, kaya wait and see muna tayo. Pero if there is one thing for sure, lilipas rin ito katulad ng kaso noon ni Kiefer Ravena na naka-move on na lahat and he was vindicated last FIBA World Cup sa napakaganda ng kanyang nilaro. Siguro masakit lang ito sa ngayon, pero Justin Brownlee still has a chance to redeem himself. Sigurado yan. Never say die. Magic Brownlee. Bumagsak si Justin Brownlee, ang naturalized player ng Gilas Pilipinas, sa pagsusuri ng paggamit ng bawal na gamot. Isang araw pagkatapos, manalo ang Gilas ng ginto sa men's basketball, ayon sa International Testing Agency nitong Webes. In a statement, the ITA said, Brownlee tested positive for carboxy-THC, a substance linked to cannabis, and is included in the prohibited list of the World Anti-Doping Agency. Ang sample ni Brownlee ay kinulikta habang ito ay naglaro sa loob ng competition para sa anti-doping control noong October 7 at nanalo ang Gilas Pilipinas ng ginto laban sa Jordan noong October 6. Sinabi ng ITA na naabisuhan si Justin Brownlee hinggil sa kaso at may karapatan siyang humiling ng pagsusuri sa mga B-samples. And the matter will be thereafter be referred to the Anti-Doping Division of the Court of Arbitration for Sports for adjudication under the OCA under doping rules, the agency said. At hindi pa inilabas ng committee ng Hangzhou Asian Games ang kanilang pahayag tungkol sa implikasyon sa pagkabigo ng pagsusuri sa droga ni Justin Brownlee. At si Sammy Bisay ng Jordan naman ay inireport din ng ITA matapos magpositibo sa hindi tinukoy na bawal na sangkap. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.